Yan, hello, what's up po mga kabakyard. So nandito tayo ngayon sa may EJ's Goat Farm sa isang kaibigan natin dito sa Tataro sa may San Miguel, Bulacan. So yung mga naghahanap dyan ng mga milker or legit milker ng mga kambing, ayan, meron tayo kasama natin dito si Gilbert, yung tropa po natin. Ayan. So ito yung mga kambing niya. Tal, mga ilang buwan na itong mga nandito mo? March yan eh, March kids tong mga March born. So mga isang buwan, dalawa. Ito mga isang buwan. Mga isang buwan mahigit. Yan, mga kumakain rin ng corn silage. Tapos ito rin yung pasok tayo. Ito yung kanyang mga. So, alas lahat to ginagatasan mo na, ano? Yan, may mga, ito yan. Yung mga nanay itong mga. Yung mga nanay niya, yan. Kaya sila nakabukod na. Yan, nakabukod na. Kasi ginagatasan yan pag umaga. Ayan. So, tingnan natin yung mga suso ng kambing niya. Ayan, mga other. Ito, isa sa mga matatandaan niyang kambing, yung sa mga milker niya. Ayan. Ayan naman. Diba? Oh, marami ng perang na-produce yan galing sa gatas. So ito mga silver din. Ito rin ano? Ano ba ito? Nanganak na ba ito? May anak na yan. Dalawa, babae at lalaki, anak na nandun din. Nandun din. Ayan, mga silver. So, ito rin. Ina-out mo rin to, no? Buntis yan ngayon eh. Buntis ngayon. Ito, buntis. Anak yan, dalawa dumalaga. Nandun yung mga ibang anak. So, ito, yung back din niya. Purebred Anglo-Nubian. Registered ADGA to, di ba? Oo, ADGA registered. Yan, ADGA registered din. So, hindi basta-basta yung mga kambing dito. So, may mga pinagmulan lahi talaga. Lahat ng March kids na yan, anak niya. So lahat ng mga anak nun galing March. Ito yung tatay. So ADGA registered yung tatay. Ayan, so ito. So pag may nahanap naman kayo mga dumalaga, ito mga dumalaga to, di ba? Ito mga dumalaga. Mga ilang buwan na ito nandito? Yearling na yan mga yan. Ito mga yearling na. So alin ang in-out mo dyan? Dito, ang pang-out, ayun, yung dalawang puti. Ayun, dalawang puti. Dito naman, pag magkakasundo sa presyo, pwede naman din. Basta na magkakasundo sa presyo. So, mga anak naman ni Grand Opa yun eh, yung mga dumalaga. Oo. Yan, yung mga puti. Yan, ito mga puti. Yan, ina-out din itong mga to. Ere bang ano? Ginagatasan din yan. Ito, mga ginagatasan din. Yan. Ito, buntis, no? Yan, mga anak yan ngayon. May. Dismay, ito. Dalawa, mga anak dismay. Tapos ito, ilang buwan na to? Mga barako to eh. Mga 4 na buwan. Mga 4 na buwan na barako. Yan, meron din. Mga naghahanap din ng barako, 4 na buwan. Tapos ito, mga yearling. Anak ni Grand Opa yan, 4 na yan. Ito, Grand Opa. Si Grand Opa galing sa Torres Nubian yan na ADGA registered din. Unexpected na magkakasundo. Ayan, nakuha si Grand Opa na wala sa oras. The price is right eh. Yun, tumakbo na Isabela. Tumakbo sa Isabela, yung tatay nila. Yan, nagkasundo sa presyo. E di tumakbo sa Isabela. So, ayan. So, napag-usapan din namin ngayon kung bakit ba ang hina ng benta ngayon? So, kasi ngayon puro inquire lang ng inquire yung mga gustong magkambing. Samantala, nung panahon na nagkalakasan ng kambing, yun din naman din yung presyo ng alok namin. Pero ngayon, napakahirap na magbenta. So, sa mga magtatanong ng mga
presyohan ng kambing ng mga ganitong mga ADGA registered, yung mga pinagmulan. Ano, willing ka bang magano ng presyo ng mga yan, ano, tol? Sa Barako, start kami ng 20,000. Yun, sa mga Barako, 20. Mga ADGA registered naman yun. Doon no, sa mga... Anak lang sila ng ADGA registered. Oo. Anak sila. Anak ng ADGA registered yun, start sa 20. So, yung mga... Kasi ngayon, ang mga... Sa totoo lang ngayon, bagsak ang market ng mga kambing. Akala nila, ganun-ganun na lang. Akala, boang, mga ganun. Pero pag pure breed talaga may presyo yung mga kambing talaga. Pero ngayon, binabarat kami. So, yun din yung nagiging problema ng mga magkakambing ngayon na ang bababa nila magpresyo ng mga gustong mag-start. So kami mga medyo matagal na, di nyo na kami masisisi kung bakit ang mamahal ng mga kambing namin. Kasi tingnan mo naman, di ba? Pinaggastosan yung kulungan, yung vitamins and minerals, pakain, so yung mga materyales para makapag-produce ng mga gandang anak. Hopefully next week magawa yung extension. Alin? May pa-extend kami. Kulungan, walang kulungan. Kailangan na ng kulungan. Oo. So kahit hirap hirap makabenta, kailangan mag-extend. So ngayon naman kasi kahit hindi nakakabenta, nakakapaggatas naman. Nakabawi kami sa maintenance sa gatas. Yun. So ang ano nito, pag mga Anglo-Nubian, ang bawi mo talaga dyan sa milking. So mga sa milking tol, mga nakakailang kayo, litro? 25-30 liters kami a week ang collection namin. Kasi dumedede pa yung mga kids. Bumabawas lang kami sa umaga. Pero yon ang namin, mga 25 liters to 30 liters a week. Yun. So harvest namin. So dito sa ganitong dairy farm, meron kang 30. Ilang yun? Sa ilang 60 bottles. 60 bottles na para sa ilang inahin? Sa dalawa, tatlo, anim. Anim na inahin, no? Anim na inahin at 30 liters sabihin na natin, no? In a week. So mga kung magiging kung magiging pera na yun, mga magkano na kaya yun? 6,000 din. Mga yun, mga kulang 6,000 6,000 per month, per week. Per week. Oh. Kasi pwede So dahil yun na nga, dairy farm, may daily harvest, so may weekly, so technically mga weekly income 6,000 per week ang pwedeng kitain. Pambawi sa maintenance. Pambawi sa pakain. Kikita kung sana kung nagsasakate. Oo. Kung ako yung nangunguha ng damo, kung ako yung, di ba? Oo. May kita talaga. Kaya lang din na natin kayang gawin yun. So may trabaho din. So naman din yung nagpapakain sa kanila. So ano parang break even na lang, no? Parang lumalabas sa ganun. Kung makabenta ka ng kambing. Oo, yun talaga rin Yun talaga rin ang kita kung makakabenta ka talaga ng kambing. So yun na lang din ang pinaka-trophy mo. So pero ngayon sa ganitong setup, break even. So buti na lang magatas kasi unlike dun sa ibang setup sa mga meat type, mag-aantay ka talaga. So, pero pag ganyang mahina yung yung bentahan, kakarnihin na lang namin tong mga barako. Bebenta namin ng live weight. So, kung may pumalo ng 300 sa live weight, pwede nang ilaban. Kami dito, nagbibigay ako ng ganon, pero basta alam kong kakatayin. Oo. Basta pangkatay na. Kasi yung iba, bibiling sa'yo live weight, tapos sila naman magbebenta. Oo. Ng presyo pang breeder. Oo, yun na nga So, yun lang. So, yun yung natin dito. Dahil napasyal tayo dito. Naubusan ng pagkain naubusan ng silage dun sa shop niya.
Eh, dinayo ko na dito. At medyo matagal pa yung magiging deliver. So, ayan. So, ibigay ko na lang din yung details nung farm ng tropa. Lagyan natin sa description. Sa mga gustong mag-inquire along San Miguel, Bulacan, ayan, meron ditong dairy farm kay EJ Goat Farm. So, maraming salamat.